Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, ako po muli si Rashid Samarista. Nandito po kami sa Masjid Abdul Rahman dito po sa Mapalakad, Pampanga. At ito na po yung karugtong ng ating unang interview sa ating kapatid na si Bro Nelson Amir Angeles. Regarding yung una po ay nakausap natin siya tungkol sa yung journey o yung pagbabalik Islam niya nung siya ay nasa Saudi Arabia. At alhamdulillah, marami po sa mga nakapanood ng unang part ng ating video ay nakakilala sa kanya. At ngayon po ay nandito po muli si Brother Amir upang ating makilala pa mas lalo. Kung palagi ko marami nag-aabang nito dahil marami nakaka-relate nito, yung mga lalo na yung mga nandiyan sa Saudi Arabia, particular sa bandang Qasim, yung mga napunta sa Istiraha Al-Negra. At malalaman po natin kay kapatid na Amir kung ano po, paano nagsimula yung istirahan na yun at ano ang naging function niya doon, inshallah. At ito na po, hindi ko na masyadong kakahabaan, si Brother Amir Angeles. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yun nga po, ito yung second part. Doon na po tayo sa kung saan na buo na po yung Istiraha Al-Negra. Actually, ang trabaho ko po talaga doon is mekaniko po ako. So pagkatapos ng trabaho ko, dumediretso ko sa Istiraha Al-Negra. Kasi yung istiraha na yun, ginawa po ng isang Sheikh Mudallahin rahimahullah, yung founder ng SCAR dito sa Pilipinas, dyan sa may Cavite. So yun nga po, nabili niya yung lupang yun, tinayuan ng unang tinayo, basketball court. Tapos sunod-sunod na yung mga project po siya. At doon po, tinanong niya yung istirahan na yun, parang gumawa siya po ng kasulatan na para sa mga Pilipino lang. Ano nga bang tawag sa Arabic? Wakaf. Wakaf. Nakawakaf po yung lugar na yun para sa mga Pilipino, welcome po doon. Kahit na hindi Pilipino, welcome po doon. Ito bro, mapulot ko lang sandali. Bali, nung nagsimula yung Istiraha Al-Negra na yan, totally wala pa. Talagang, yung bare lang talaga siya. Yung wala, as in, wala yung mga basketball court. Yes po, ano po siya, parang kung titignan mo yung medyo yung lugar na yun medyo matarik siya, parang bundok mong tawagin, yung mga bato-bato, alaalaman doon. As in, wala. Kaya nung makita ni Sheikh Hamud, kasi si Sheikh Hamud masyadong napakalawak ng vision niya about sa mga ganyan. Masasabi natin napakatalinong tao niya. Biro yung lugar na yun, sinong mag-iisip na ngayon kung titignan mo is paano nangyari dito? Oo nga. Kasi dati, siya, pag ganun siya. Oo nga, kasi nung elevated siya. nung ako'y huling napunta ron, ay talagang makikita ko na bulubundukin. Kasi may picture pa nga ako ron na nasa taas ako ng bundok, tapos yung basketball court nasa baba. Nasa baba. Yun. Ay nung nabili niya yun, pinadevelop niya agad. Tapos inuna nga niya yung basketball court. Para lang sa ganun, mahipon ng mga Pilipino doon sa Qasim. At bilang rin, parang yun na rin ang ginagawa ng tambayan. Parang pangalawang bahay. Doon na rin kayo nag-iikot. Webis ng gabi, doon na kami, mag-iwalay kami. Biyernes na lang minsan, magaling araw. Ano ba ito bro? Naging Islamic Center na ba kaagad ito? Hindi pa muna siya naging Islamic Center agad. Naging muna siya, parang tawag dito, yung parang multifunction muna siya. Laruan. May mga doon dati, kahit wala pa yung mga facilities doon,
bumili si Chef ng bilyaran, table tennis. Okay. Tent pa lang bro, 10 pa lang. ng tent. Oo. Bali, ibig sabihin nun, may basketball court, tapos may bilyaran na gano'n. May table tennis din. Bali, nung nagsimula yan, mga Muslim lang, Pilipino, pwede pumasok dyan? Hindi, welcome lahat. Muslim man o hindi Muslim. Welcome na talaga noon pa man. Noon pa man, welcome. Talaga. So, naisip ni Chef noon na parang doon magkikita-kita yung mga Pilipino sa Qasim o labas pa ng Qasim, welcome sila. So, ang doon, naging purpose ng lugar na yun, parang siya, parang tambayan ng mga Pilipino, pampalipas, pampalipas, kung ba kayong day off mo, kung sa bahay ka lang kasi may stress ka sa trabaho. So pagdating doon, parang nare-repress ang mga tao. So anong nangyari dyan bro? Yung parang naging tambayan na ng mga Pilipino pagka weekend. Yes, weekend. Especially yung araw ng Kamis, ng gabi. Kinabukasan, Biyernes, day off, nandiyan yung maglaro ng basketball. Yung hindi naman nakakalaro ng basketball, may table tennis, may bilyaran. Tapos yun nga, doon na nag-start na una kasi yung pagluluto ko doon is parang nasa Kisha Kamud, sa mga anak niya. Tapos naisip ni Sir, bakit hindi tayo magluto para sa mga brother sa atin? Welcome doon. Sino dumating, may luto kain. So nag-start ako sa isang kaldero. Isang kaldero. May gamit ako sa bahay kasi mahilig ako sa harad. Second hand na gamit. Pag may nakita ako medyo magandang gamit, binibili ko. Nakabili ako dati ng isang stainless na kaldero. Malaki siya bro. Kung talagang lulutuan mo siya, nasa around 50 pesos ang pakakainin mo. Doon sa kaldero kayo? Oo. So tapos nun, nakabili rin ako ng sumunod sa kanya ng laki para sa kanin naman. Doon ako nag-start. Tapos luto yung kalan na lang, yung mga portable gas na, yung kalan na kasama na yung tangke niya. Yung mga ganun, meron doon sa Saudi Arabia. Meron doon. Super kalan. Super kalan. So ginawa ko para kasi mahangin yung lugar na yan. Lalagyan ko ng yero, nagbigay siya buwali ng gano'n. Sabi niya, ito i-cover mo dyan para yung apoy gawin. Para hindi hinahamon yung init yung apoy. Paglalatag kami ng carpet doon sa gabi, walang talaga bro, walang silong. Meron na kami nakita doon puno na hanggang ngayon nandun pa lumaki yun. Yung sa atin yun mansanitas. O tapos may isa pang puno doon na malilim din. Hindi masyadong malilim. Doon lang kami, nagtsatsaga. Doon kami matulog ng gabi, carpet. Pag sumikat ng araw, kanya-kanya ang umuwi yan. Bro, pagkapan, bali ng mga ito yung mga nagsisimula pa lang kayo doon sa Espera Negra na yan, noong mga unang panahon na gano'n, sino-sino na ba yung mga ustad na nakasama mo during that? Yung nag-start ng istirahan na yan, ang unang daya dyan si Abdurrahman Martin. Abdurrahman Martin? Oo, yung nasa iskag na yata yun. Sa Dawa. Yun yung daya ni Sheikh Hamud dati, natuturo siya dun sa, hindi ako nagkakamali, Sharp. Yung pangalan ng Sharp Braida, yung Islamic Center ni Sheikh. Parang lang siya bro, upahan siya na building yun, pero isang kwarto lang kami sa taas. Doon kami nag-aaral. Yung Islamic Center? Oo, ni Sheikh. Tapos pagkatapos sa center, doon kami tumutuloy sa Estela. Doon sa Estela. Oo, so ang unang pinagawa ni Sheikh yun, yung accommodation nila Abdul Karim Fernandez, tsaka si Abdurrahman Martin. Saan accommodation to? Sa Estela Alnegra? Sa Estela, nagpatayo siya ng parang 2 kwarto, tapos umabot ng 3. Ngayon, 4 na tayong kwarto din ngayon. Yun yung unang pinagawa mo ng Sheikh kasi tumira sila Abdul Karim doon, tsaka si Ustad Abdurrahman Martin. Sa Estela? Oo, sa Estela. Habang nakatira sila doon, dinidevelop ni Sheikh yung
istiraha. Istiraha. Oh. Sumunod na pinatayo niya is yung kusina. Teka bro, makikon ko lang. Mga gaano kalawak yung istiraha Al Negra na yan? Yung lupa na yan? Kung di ako magkakamali ko, sa tansya ko lang pero hindi ako sure. Nasa mga 7,000 square meter. Malaki. Malaki siya. Malaki, 7,000 square meter. Tapos nakabili pa siya ng lupa dito sa kabila. Mm. Ginawa nga ang parking lot ngayon yun at saka may dalawang swimming pool. Mm. Dati, Masra yun yung farm. Oo. Binili ni Sheikh, tapos tinambakan. Sobrang lalim dati nun. Talaga. Bali naging karugtong ng istiraha. Ngayon, buo na siya. May parking lot na siya. Tapos may dalawang swimming pool. Pero may project pa daw doon na ang sabi sa akin ng buhay. Doon itatayo yung building ng Tapaka. Doon. Kasi na-registered na sa SEC doon sa Saudi yung Tapaka na formal Islamic Center na siya. Mm-hmm. Meron na siya. Meron na siya naka-register na rin. Naka-register na. Oo. Parang doon yata itatayo yung pinaka-main building Main niya. building. Oh, Yung office, yung pinaka-office niya. Sa ngayon kasi, yung sa kabila, yung Tapaka, yung ginawang office, parang ano yun eh. Ginawa yun ng istira sa pambabae yun. Mm-hmm. So ngayon, wala nang nawala nga siya kamo. Kumbaga, walang dahiyan na babae nag-aasikaso. Kaya ngayon, ginawa ko ng opisina. Okay. So ngayon, tapos yun nga, nagtuloy-tuloy yung 4 na swimming pool na buo na. Kabuo nun, ang ginawa para may kamang istiraha, pinaparent sa mga Saudi. Pinaparent tayo. O yun nga yung swimming pool, may mga presyo. Oo. May 80 reals per hour, may 50, may 100, may 150. Oo. Minsan, hindi may iwasan, may discount pag kilala. Oo. Yun yung nagiging income sa ngayon ng istiraha mula ng So yung kinikita naman ng istirahan na yun, saan naman napupunta? doon din napupunta sa mga needs ng istiraha, yung tawag dito, yung maintenance, Oo. tapos yung pinantutulong ng dito sa Pilipinas, may mga sinusuportahan ng istiraha nila. Mashallah. Mga daya natin dito sa Luzon, Visayas, Mindanao. So bali yung kinikita ng istirahan na yun, napupunta rin sa sadaka. Sa dawa. At the same time, sa dawa, especially sa dawa. Tapos yung mga, yung pinapadalang mga kitabs, mga tamar, mga sadaka doon, ng mga Saudi na dinadala dito sa atin, dito sa Pilipinas, doon din pinukuha yung mga budget na. Siyempre, magbabayad tayo sa hardware. Totoo. Minsan yung mga brother na may kakayanan, sila na nagbabayad sa hardware. Pero yung packing, yung item, libre na sa tabi. Kasi nga, nagtuloy-tuloy hanggang sa nandiyan na, nagluluto na ako, every Ramadan, iftar, sahur, kumpleto yan eh. Doon sa istiraha. Tapos yun nga yung dumami na, dumagsa na yung mga tumutulong, may mga nagbibigay ng karne, ng manok. Kaya lumaki yung freezer. Mashallah. Yung bro, kasi nung naging popular yung istirahan nila doon sa mga palaro. O yun, Yung nagpaliga. palaro. Ano to? Paano kayo nagsimula doon sa palaro ninyo sa mga, ano ba to? Puro mga Muslim lang ba pwede maglaro doon? Ito yung unang palaro namin. Sama ko sila, brother Arturo Bayern. Mga ibang brother na mga volunteer kami halos lahat, mga committees. Yung palaro na yun, inopen namin. Nung una, ano namin, para sa non-Muslim. Yung liga na yun, para sa non-Muslim. Yun ang unang idea Oo, nila. idea. Kasi bakit? Yung yung strategy ng pagdadawa, yung hindi ka na pupunta sa mga lugar ng mga Pilipino kung saan sila nakadestino sa trabaho. So naisip namin nga yung palaro ng basketball kasi alam naman natin, hindi limit sa kaalaman ng bawat Pilipino pag may basketball.
andun siya. Oo nga. Oo. Kahit di mo siya invite. Lalo na sa mga Pilipino Oo. yung nasa abroad, talagang kung nasa yung basketball. Oo, yan yung kumbaga pagpawi ng lubay nila eh, pang tanggal ng init. Pupunta na Kasi sa'yo. pupunta at pupunta yan. So isa yun na paraan na isip namin hanggang sa nag-click yung unang paliga. Nung unang panyo, bro, nung unang palaro nyo, kasi nag-curious ako dyan eh. Mga ilang team na ako kayo sa basketball? Bahala lang. Umabot kami exceeding kami ng 40 plus dyan. Hindi namin lahat tinanggap. Ang natanggap lang namin is 43 teams. Tapos para by category, para hindi Ma-accommodate yun. Oo. Okay. May category kami ng open na tinatawag. Open heights. Kahit ilang tangkad mo, pwede ka. Tapos yung nung una ako, naisip ko lang yun, ng 40 above, hindi pa namin yung susunod na paliga pa lang. Yung 40 above. Doon na kayo naglagay ng mga regulation. Tapos hanggang sa ngayon, yung pinaka-bali sumunod-sunod na mga paliga, ang nangyari namin, 5-6 category, 5-9 category. Kasi may height limit may na. height limit na. Kasi nangyayari minsan, dumating kami sa time na may isang team doon, napakalakas. Kumpanya naman siya. Kumpanya talaga. Ito yung alwatan niya. Kasi pag sinabing ang liga, isa nila by grupo o kaya kumpanya, alam na kung sino magcha-champion. Oo nga, parang kilala. Solid Sino sila. malakas, oo. So, ang ginawa namin that time, nag-height limit kami. Para Naging hindi, kumbaga yung mata nila, hindi siya mabubuo. Para nang sa ganun, may mag-entry. Oo. Kasi pag wala mag-entry, wala akong dalawa. Oo nga. So, naisip din namin yun sa paraan. Tapos, nangyayari, nakita namin may kababaan ng mga player, mga 5-6 gano'n. Nawawalan sila kumbaga ng Parang hindi sila, sumali. hindi sila, kumbaga, hindi sila nare-recognize. So, naisip din namin yun, may 5-6 category. Nung bandang ulit, sila yung pinakamaraming entry. Talaga yung sa 5-6. 5-6 below. Kasi yung mga 5-9 pataas, 5-10. Kasi pag may 5-10, 6-footer, import na siya. Oo nga, malakas yun. Oo. Eh, tinatanggap na namin bawat roster, bawat team, isang 5-10 o isang 6 flat, import na sila. Import na sila. Oo. Ayun, ginawa din namin yun para sa gayon, marami rin Yung isa pa nga dyan bro, kasi isa rin ako sa mga naimbitahan dyan, isa sa mga palaro nyo. Opening yun eh, opening yun. Kasi nga, may actually maraming video ko napapanood dyan na maraming mga daiya, mga ustad ang nagagawin dyan sa iyo. At ang pagkakaalam ko pa nga, yung mga dati nakasama mo dyan, dati estudyante, ngayon mga alim or chef na kayo dito sa Pilipinas. Alhamdulillah. Pwede mo pa kami bigyan ng mga example ng mga nakasama mo mga ustad? Alhamdulillah. Ang muna naming speaker dyan, sila Omar Peñalver, Mashallah. si Muhammad Amin Rodriguez, tapos nag-guest din namin siya dyan, si Khalid Evaristo. Naging guest nyo rin? Naging guest. Kasi ni Chef Hamadun, yung mga bisa nila, si Chef, kumbaga siya yung kapiling amo nila. Silang dalawa ni Brother Omar Peñalver. Mashallah. Kapag ba pupunta ng Saudi, may mga muhadara. Yung nila, under ni Sheikh Hamud. Bali yung si Sheikh Hamud, siya ang tumatayong kapil pag kami Yung dalawa, si Brother Khalid Evaristo, tsaka si Omar Peñalver. Actually, si Brother Khalid Evaristo, Riyadh dati yan. Silang dalawa ni Omar Peñalver. Yan, yung mga daya na yan, pag-opening, finals, sila yung guest speaker. Pero yung habang tumatakbo ang paliga, nandiyan yung mga share natin, sila Ustad Mahid Di Maampaw, si Abu Anin, si Nasruddin Abdullah, Muhammad Ali Granaderos, sila Omar Edia, maraming yung batch na yun, lahat sila halos nakapagbigay ng kaalaman dawa dun sa port na yun. Mashallah, talaga mabiyaya yung mabiyaya. Tapos yung sunod na batch na nila, sila Ustad Amsaduran, Adam Weiss, sila Gian, Ibrahim, sila
Yan nga, sila ano na, kasama na din sila, ano, si Ismael, si Ustad Bareno, Oo. yung mga estudyante nga hanggang ngayon, yung mga bago, yun ang puntaan ng mga Mashallah. Oo nga bro, kasi napapansin ko, parang yung Istiraha Al-Negra na yan, parang tuloy-tuloy yung programa. tuloy-tuloy yung program. Kasi yung mga dati nga na estudyante, ngayon ay mga sheikh, mga ulama na ngayon dito sa Pilipinas. Halos sila nakapagbigay ng Alhamdulillah. Eh ngayon, may mga bago na naman na estudyante. Meron dun. Nakikita ko sa mga video na kay Sheikh Hamza Duran, may mga bagong estudyante nakasakasama ng O yung mga bago ngayon sila Abu Aymin, sila Abu Basam, Muhaymin, Romney, yung sila Samon, sila Anwar, andyan sila Ayman, yung mga bats na yan, doon din po punta sa Islam. Nagbibigay din sila ng mga kaalaman sa Islam, nagtuturo sa mga bagong Muslim. Bali bro yung pa na yan, yung mga daiya, yung mga ustad na yan, nag-aaral sa Gazin University. Kasi University sila. Alhamdulillah, mashallah. Tapos, Pinaka-training ground nila doon sa Islam. Doon nauubog yung... oo nga, yung pananalita na doon sa dawa. At hindi lang naman po sa mga limitado lang sa Tagagasin University o daiya ng mga ustad o yung mga estudyante. Kasi katulad ko po, galing din po ako ng Eastern Province, ay naimbitahan din po kami. At siguro po marami po makakapag-prove yan sa mga nakasama rin namin na minsan naging nakapag-approve sa Saudi Arabia, ay sila magpapatotoo na siguro in one way, napadaan sila o naging bahagi sila ng mabiyayang lugar na yun, yung Istiraha Al-Negra, doon sa Gazin University. Alhamdulillah. Pagkatapos ng bro, anong tawag dito? Yung mga programa nyo doon, kasi na sa mga kwento mo, nag-i-extend yung mga sadaka ninyo from Istiraha Al-Negra. Mayroon kayo pinagdadala rito, mga tamal, mga tulong na napaparating rin libro, sa Pilipinas. mga yung ginagamit natin sa pagdadawa, yung pinamimigyan natin ng pamphlet. Halos doon nang gagaling pati yung napupunta sa SCAD. Halos buong Pilipinas, kasi nung time na yun, nung naging regular na ako doon, nagamit ko yung account ko. Ako yung kumbaga nasa pangalan ko lahat yung pinapadala. Halos bro buong Pilipinas, doon sa Visayas, Mindanao Napapadalan ako napapadalan Ang problema ngayon bro, dati hindi ka nila kilala. Ngayon, nabibisto na ho natin. Siya ho pala yung siya ho pala yung contact persons na... Sa totoo lang, pinagbigyan ko lang si bro. Sa totoo lang, ayaw ko yung makilala. Siyempre, pag gumawa tayo ng kabutihan, dapat malaman mo. Oo nga, alhamdulillah. Opo. Yun nga, pinagbigyan ko si brother. Nandito naman na tayo. Pagdawa din po. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ang niyat ko lang naman din po dyan ay para ma-encourage yung iba na kasi po, katulad ko at saka si Brother Amin, wala po kami formal na Islamic studies. Wala po kami formal na Islamic studies. Bali, nakiupo lang po kami at nakinig at naging volunteer sa Islamic Center sa Akot ng Aming Makakaya ay nakakapaglingkod kami sa Islam sa maliit na paraan na kaya namin. So, bilang man lang po, ito po ay encouragement para sa lahat na hindi ko maalam ka, di ba? O kaya hindi ko kaya tayo magsasalita. Tayo yung magaling. Ito yung paalala ko na muna sa sarili ko at sa mga kapatid natin sa Islam. Ang Islam po napakalawak. Hindi lang po yan. Bro, maalala ko nga pala, sige bro. nung nag-meet tayo dun bro, parang pick namin pang-limang season. Siguro yata, oo. Naalala ko bro, nung kasama ko si Yusuf Makaspak, di ba? Ang panon bro, basta ang naalala ko nun, si Sheikh Hamza Duran, estudyante pala nun. Tama. Totoy pala siya. Ano yun bro? Nasa pang-limang season pa lang kami nun. Yung time na yun, ako yung in charge sa kusina. Oo nga. Ako yung luluto. Yung time na yun. Naalala ko na bro, nung dumating kayo doon, ano nga tayo before Fajr kayo dumating Yata, oo. Tapos ang sabi sa akin ni Abdul Karim, si brother natin, may bisita.
Wala. Sabi niya, hinahanap pa nung isa, kilala mo yata si Yusuf Makaspa. Yun, yung time na yun bro, naalala ko na bro. Kasi kayo yung parang binigyan ko ng mga tulugan dun eh, yung sleeping bag. Naalala ko na. Bigla. Kayo yung sa taga... Meron pa kayong kasama, mga estudyante nyo sa meron. Aparalbating. Sa Aparalbating. Naalala ko yung isang family driver doon. May kasama kayo. Nalimutan ko lang ang pangalan niya. Actually nga, yung ibang mga kasama namin doon, nandiyan na rin ngayon sa ISCAD. Mga nakakasama na ngayon ng mga sa ISCAD. Kaya po, yung actually po si Brother Amir, hindi po kami personal na magkakilala doon. Nagkasama po kami sa Gasig. At marami rin po mga brother na nakasama ko doon sa Istera Almegra. Dito na lang po sa Pilipinas ko na nakikilala. Namituloy, alhamdulillah. Kaya yun nga po, alhamdulillah, isa po sa mga biyaya bilang mga Muslim na kahit sa kayo magkita, mapa-abroad o mapa-dito na sa Pilipinas, pagka kayo ay nag-finish contract na, ay sama-sama tayong magkasama ulit sa landas ng Allah wa Ta'ala. Actually, ito si Brother Amir, marami pa itong gustong i-kwento. Inshallah, may part 3 pa ito. Inshallah, baka magkaroon pa ng Meron pa kayong matutunghayan na magugulat kayo. Inshallah, at naway bigyan pa tayo ng Allah wa Ta'ala ng lakas, bigyan tayo ng biyaya at pagpapala sa tuwina para din po sa inyong lahat. Kami po ay nagpapasalamat at huwag kayo magsasawa, inshallah. Kung magkaroon ng part 3 ito, alhamdulillah. At kung hindi naman, ay maaaring magkaroon tayo ng ibang case naman dito para magbigay din ng kanyang kaalaman kung paano siya napasok sa Islam at kung ano po ang may bibigyan namin. Muli po, ako po si Rashid Samarista at si Amir Angeles po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.